Labis na nag-aalala si Finn Pirenfin. Ngunit pinapanatag lamang niya ang kanyang sarili. Ngayong araw, nailigtas pa rin ang kanyang buhay. Dahil sa patakaran. Na kung pumatay sa loob ng Makun, agad na ititiwalag. Gustong-gusto man niyang tumayo para gumanti. Ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay hindi maigalaw. Alam mo ba na gumawa ka ng isang bagay na hindi mo dapat ginawa? At alam mo ba kung ano iyon? Hindi pinansin ni Finn Pirenfin ang mga salita ni Finn. Nagpupumilit pa rin siyang maigalaw ang kanyang katawan. Unti-unti nakakaramdam siya ng kirot. Mula sa kanyang katawan. Itinaas ng bida ang kanyang kamao para sumuntok ulit. Diretso niyang sinabi na ang tunay na dahilan kung bakit ginamit ni Pirenfin ang mga salitang mapait para sa yumaong ina niya. Sa mismong sandaling iyon, lumiwanag ang mga mata ni Pirenfin. Dahil nakokontrol na niya ang kanyang mga aksyon. Kaya't nagsimula siyang tumayo. At agad na gumanti. Bastardo, sino nang nagsabing magpabaya ka? Hindi pa niya tapos ang kanyang sinasabi nang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Ang suntok niya ay napigilan ng napakadali. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit na ginamit niya ang isa 0.5% lakas. Wala itong epekto. Patuloy na hinigpitan ng bida ang pagkakahawak sa kamao ng kalaban. Pinaliyab niya ito sa isang tabi kaya napasigaw ito sa sakit. Sobrang higpit nito kaya't dumugo ang likod ng kanyang kamay. Natakot si Pirenfin. Naisip niya na baka may balak na pumatay si Finn. Kaya't mabilis niyang inalis ang kamay na humahawak sa kanya. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa harap ng mukha ng bida. Maraming usok na maihalong lason ang kumalat. Ito ang dahilan para umatras ang bida. Hindi doon nagtapos, patuloy na hinabol ni Finn Pirenfin ang bida. Nakuha niya ang kalamangan kaya patuloy niyang dinuraan ng lason ang bida. Napadaing ng mahina ang bida. Dahil sa epekto ng lason. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Mukhang tinamaan siya ng nakamamatay na atake ng kalaban. Nang maabot niya ang ika-negatibo, 4 na antas ng basi making, 3 lason na mahikang kasulatan. Nagkakaroon ang kanyang katawan ng 7 uri ng lason. Sa 7 iyon, ang pinaka-nakamamatay ay ang Tony, ganap na lason. Bago pa man niya pag-aralan ito. Nagbabala na ang si McQueen, sektang mahika ng lason, na huwag itong gagamitin. Dahil ang tanging epekto nito ay kamatayan. Ngunit hindi na sumigaw ang bida. Tumayo rin siya. Unti-unting naghilom ang mga sugat sa kanyang mukha. Agad na pinaandar ng nano ang proteksyon para sa kanyang sarili. At pinanumbalik ang mga nasirang bahagi ng kanyang balat. Nakatayo at pinagmamasdan ni Finn Pirenfin. Ang bawat galaw ng bida. Sa isang iglap, nakumpleto ang pag-aayos at pagbuo ng kanyang balat. Napabulong siya sa kanyang sarili. Dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit nawala ng bisa ang lason. Ngunit mabilis na naghilom ang kanyang balat. Hindi ito maaari. Kahit na sobrang galing ng isang eksperto. Hindi niya kakayanin ito. Sa pag-iisip pa lamang nito, natakot na siya. At napaupo na lamang. Tumingin siya ng diretsyo sa mukha ni Finn. Nagsimula siyang magmukhang dismayado. Dahil litong-lito siya. Naramdaman lamang niya na isang halimaw ang kanyang kalaban. Sikat ang si McQueen sa paggamit ng lason. Kaya bakit hindi ka makagamit? Unti-unti siyang lumapit sa kanya at patuloy na nagsalita. Ano man ang mangyari, hindi kita patatawarin at ang angkan mo. Sa paggamit ng lason, nagsimulang gumulong si Finn Pirenfin sa lupa para makatakas. Samantala, ang bida naman ay nagbibigay lamang sa kanya ng maraming pisikal na atake. Patuloy siyang sumisipa para makabawi. Halos wala ng lakas na lumaban ang maliit na pinuno ng si McQueen. Hindi na mapigilan ng kanyang bibig ang kanyang mga ngipin. Dumura na lamang siya ng dugo at nalaglagan ng ilang ngipin. Tila hindi na nagmamalasakit si Finn. Nakiusap pa ang kanyang kalaban. Umiiyak na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Inihampas niya ng malakas ang kanyang ulo sa lupa kaya't kumalat ang dugo sa paligid. Hindi na maintindihan ang kanyang sinasabi. Ngunit maririnig mo ang mga salitang ipatawad at buhay. Ngayon, nagsimula ng sumagot ang bida sa pamamagitan ng mga salita.
Sinasabi mo ba na gusto mong mabuhay? Ang ibig mo bang sabihin ay nagmamakaawa ka na patawarin kita? Hindi ba kayo ang dahilan kung bakit namatay ang aking ina sa sakit? Kaya sino ang magpapatawad sa aking ina? Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Finn Finn. Nalaman niya na wala na siyang pag-asa. Dahil wala siyang magawa, balak niyang sumigaw para magsumbong sa mga guilty pinuno. Mabilis na pinindot ni Finn ang acupuncture point para hindi siya makapagsalita. Patuloy na umalingaw ang mga tunog mula sa kanyang bibig. Balak mo bang sumigaw para marinig ka ng mga tagapamahala doon, hindi ba? Huwag mong isipin na hahayaan ko iyon. Ito ba ang kamay na nagdura ng lason sa mukha ko? Habang sinasabi ito, diniinan niya ito ng malakas. Kaya muli siyang umungol. Patuloy na pinahirapan ni Finn ang kanyang kalaban na parang hayop. Walang tigil ang mga ungol. Durog-durog ang kanyang kamay at nakakadiri. Hindi kita papatayin ngayon din. Dahil sa isang basurang katulad mo. Ayokong mapatalsik sa makon. Sa halip, pahirapan kita hanggang sa magmakaawa kang mamatay. Magsisimula ako sa mga buto, okay? At iyon ang simula ng bangungot. Para kay Finn Finn. Maya-maya, napakasama ng eksena. Bali na ang mga kamay at paa niya. Ngayon lamang siya nagsisisi. Sa paggamit niya ng lason kay Giri, maaaring may pagkakamali sa pangalan. Habang iniisip niya ang paraan ng paggamit ng lason, naaalala niya ang nakaraan. Dahil din sa lason na ito namatay ang mga magulang ni Finn Noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Nagkaroon ng pagkakataon si Finn na makita ang lason na ito. Nang panahong iyon, nagbabasa siya ng masigasig sa loob ng tindahan ng kanyang ina. Walang mangyayari kung hindi niya nakita ang isang estranghero na tumatanggap ng lason mula sa kanyang ina. Kung hindi ka nag-aaral ng nityen, panloob na enerhiya, hindi mo mapapansin iyon, hindi ba? Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kung paano ito gamitin. Kung ganoon, hindi mo malalaman kailanman. Pero sino ang balak mong gamitan nito? Nagbuntong hininga lamang ang taong iyon ng ilang beses. Bago umalis, tinitigan niya ng maigi si Finn Finn. Ang kanyang mga mata at ngiti ay may pagkamisteryoso. Pagkatapos ng wala pang 1 taon, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng ika-7 asawa ng pinuno. Sa buong Magyo, natuwa ang kanyang lola nang marinig niya ang balita. Ngunit hindi nagtagal. Inutusan ng pinuno na imbestigahan ang insidente at natuklasan ang katotohanan. Kung hindi nagpaliwanag si Kisiyenfe, maaaring may pagkakamali sa pangalan. Na ang lason ay nabibili kahit saan. Hindi sana natapos ang usapan. Mula noon, inutusan ng pinuno na imbestigahan ang kusinero na gumamit ng lason. Ngunit siya, nalaman lamang niya mula sa isang babaeng nakatakip ang mukha. At mula rin doon, pinutol ni Finn Lutuin ang relasyon nilang mag-asawa ng asawa ng pinuno ng Thi Makyun, sektang mahika ng lason, at natanggalan ng posisyon bilang matanda. Gustong sabihin ng ina ni Finn ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Nagbabala siya sa kanyang anak na itago ang sikretong ito. Kung hindi, kahit malaman pa ito ng pinuno, kamumuhian din siya. Sa paglipas ng panahon, kinain siya ng konsensya. Kaya't namatay siya. Sa ganitong sitwasyon, gustong sabihin ni Finn ang lahat ng katotohanan. Ngunit wala na siyang magawa. Dahil sa pangako niya sa kanyang ina at dahil na rin sa posisyon niya bilang pinuno sa hinaharap. Kaya't nanahimik na lamang siya. Isinisisi niya ang lahat sa misteryosong babae na sumalakay kay Ho-Funded, ginang. Bumalik sa kasalukuyan. Napaiyak siya dahil alam niyang wala na siyang pagkakataon. Kahit gaano pa siya magsanay, hindi niya kayang labanan si Finn Magsalita rin ang bida. Kung patuloy kang mananatili sa Makon, makakasama ka lang sa ibang mga mag-aaral. Dahil hindi kita kayang patayin. Sisirain ko na lang ang iyong dantayan. Pagkarinig nito, umiling-iling siya. Na nagpapakitang ayaw niya. Naisip ng bida. Siguro may gusto siyang ipaliwanag. Kaya't inalis niya ang acupuncture point.
para marinig niya ng mas malinaw ang kanyang sinasabi. Ngunit dahil sa kanyang malubhang pinsala sa loob, wala siyang masabi. Matapos mag-analisa ang nano, nalaman niyang ang ina ni Fin-Yi ay hindi namatay. Dahil sa laso ng T. Makianhi. Ang pumatay sa ina mo ay isa sa mga ginang ng mga sekta. Kaya't sana, hayaan mo na lang ang dantayan ko. Ngunit natakot si Fin Birenfin. Natatakot siyang sabihin ng mas malinaw dahil malalaman na ang gumawa ng lason ay ang kanyang ina. Patuloy na sinuri ng nano ang kanyang mga salita. Talaga bang ang salarin ay mula sa ikalimang sekta? Tahimik na pinagmamasdan ng bida ang kanyang mukha. Pinaniwalaan ko siyang salarin hanggang ngayon. Pero hindi pala. Kung totoo ito, nagagalit ba ako sa maling tao? Muling sinuri ng nano ang mukha ni Fin Birenfin. Mukhang may nagbabago sa kanyang mukha sa loob. Ang tsansa na nagsisinungaling siya ay 75%. Dahil dito, nagalit siya at sinuntok pa siya ng ilang beses. Dahil sa pagsisinungaling, sinuntok ng bida ang kanyang tiyan. Kaya't hindi siya makasigaw sa sakit. Patuloy niyang ginamit ang kanyang lakas sa dantayan nito. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Kaya't inalis na ng bida ang isang kalaban na makakalaban sa pagiging susunod na pinuno. Si Kishe T. Rensmin, maaaring may pagkakamali sa pangalan, ay gising pa rin upang magbantay sa gabi. Nakakaramdam siya ng hindi mapalagay. Siguro kailangan niyang maghanda ng panlunas. Para kung bumalik si Fin-Il, mayroon siyang magagamit. Isang malakas na sipa ang yumanig sa pinto sa gitna ng gabi. Sa balikat ng bida, ay ang katawan ni Fin Birenfin. Dahil sa malakas na ingay, kinailangan tumayo ni Giseli at Guit, maaaring may pagkakamali sa pangalan para makichismis. Nanlaki ang mata ng pinuno ng Isi Magyen. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, sumigaw siya, na hinihingi sa bida na ipaliwanag ang nangyari. Maya-maya, sinuri na ng doktor ang kanyang pulso. Nalaman niyang ang pasyente ay may dantayan na wasak at naglalaman ng pinakaesensya ng si Magyuen, ang bamasikin, 3 laso na mahikang kasulatan. Dahil wasak na ang kanyang dantayan. Mukhang nalason siya. Hindi ba alam ng ika-negatibo 7 anak ang magiging resulta? Kapag ginawa niya ito, mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit para buksan ang lahat ng kanyang meridian. Para hindi huminto ang daloy ng dugo. Naamoy ng doktor ang amoy ng dugo. Kaya't alam niyang may pag-asa pa siyang maligtas. Siguro nagsasanay siya ng lason. Kaya't malakas ang resistensya ng kanyang katawan. Ngunit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kung patuloy siyang magtataglay ng lason sa kanyang katawan, mamamatay rin siya. Kaya't ang tanging paraan ay alisin ang lahat ng lason sa loob. Matapos maghanap, natagpuan ni T. Rendmin ang panlunas na iniwan ng kanyang guro. Ipinakain niya ito kay T. Renfin para mailigtas ang kanyang buhay. Natatakot ngayon si Fin-Il. Kaya't hiniling niya sa nano na humanap ng paraan para maalis ang lason. Ngunit ang nano ay walang kakayahang alisin ang lason mula sa ibang katawan. Kaya't wala siyang magawa. Sa huli, inutusan na lamang niya ang nano na suriin ang lason sa kanyang dugo. Para masuri ang lason sa iyong dugo, kailangan kang hawakan ng amo ang dugo. Tapos na ang pagsusuri. Ayon sa resulta, mayroong 7 uri ng lason na pinagsama-sama para makagawa ng isang uri ng lason na napakalakas. Dahil alam na niya ang dahilan, hilingin sa system na hanapin ang lahat ng gamot sa loob ng kabinet. Kung alin ang pwedeng mag-alis ng lason ng mabilis. Ang mga gamot na kailangan ay Tifisen, Kudzurut, Yisenguan, Dandelion, Denistindo, Fishmint, i.e., Japanese Thistle, at Curie, Goji Berry. Sa lugar ng doktor, pansamantala niyang napigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Biglang kumalat ang amoy ng gamot sa buong silid. Naamoy ng doktor ang amoy ng gamot. Ika-negatibo 7 anak, ano ang ginagawa mo? Para sa pag-alis ng lason. Ako mismo ang nagluto ng gamot para sa kanya. Pagkarinig nito, nagtaka si T. Renmin.
Paano mo nalaman kung ano ang lason para maluto mo ang gamot? Patuloy siyang tumingin sa mga gamot. Ang halo ng gamot ay tama. Posible bang noong bata pa siya? Nag-aral siya ng parmasya. Walang problema sa ginawa mong gamot. Ang problema lang ay alam mo ba kung ano ang lason? Sa katawan niya, diretsong sinabi ni Fenilith na mayroong 7 uri ng lason, wala siyang pinalampas. Yise say et hoin, Dr. Kise, gamitin mo na ito. Pwede ka bang magtiwala sa akin sa pagkakataong ito? Sa huli, pumayag rin ang doktor. Maya-maya, tapos na ang gamot. At ginagamot na si Fenbirenfen. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Para hindi kumalat ang lason. Siguro kailangan ko pa siyang akupuncture ng ilang beses. Tama ang ginawa mong gamot. Ngunit sa susunod, kailangan mo munang magpaliwanag sa akin. Talaga bang sinira mo ang dantayan niya? Ang Makun ay mundo kung saan ang malakas ang siyang nagtatagumpay. Medyo mali ang ginawa mong ito. Kahit hindi magsalita ang pinuno. Paano papayag ang si Magyens dito? Nagpasalamat si Fenye sa kanyang pag-aalala. Ngunit alam niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Naintindihan ng doktor na bata pa rin siya. Dahil lamang sa digmaan sa pagiging pinuno. Naging malamig. At masama siya. Dahil desidido ka na, wala na akong masabi. Sana lang sa susunod. Pag-isipan mo muna ang lahat bago gumawa ng isang bagay. Kung wala kang lakas, maging matalino ka na lang at mabuhay. Gumawa ka ng paraan para mayroon kang tatakbuhan. Huwag kang maging matigas ang ulo. Matapos sabihin ang kanyang payo, sige si Renmin. Pinayagan na silang bumalik sa kanilang dormitoryo. Sinabi rin ni Gisili na gusto niyang sumama pa uwi. Pagkalabas ng ospital. Alam ng bida. Ang maraming bagay pagkarinig niya sa mga salita ng doktor. Alam niyang malakas siya dahil sa nano. Ngunit, hindi pa rin niya alam ang lakas ng mga sekta sa Magyo. Posible bang nag-iisip ako na masyado akong malakas? Kaya't naging mayabang na ako. Si Kisevi ay nagsimulang magsalita sa likod. Tinanong niya kung bakit sinira ng ika-negatibo 7 anak ang dantayan ng kanyang kalaban. Hindi ko lang mapigilan ang aking galit noon. Kung pinatawad ko siya, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Ngunit natatakot akong maraming iba pang mag-aaral. Ang mapapahamak din ni. Pagkarinig nito, nagulat siya. Kahit nakulang siya sa paghusga. Kung ikukumpara sa ibang mga pinuno, marunong siyang mag-isip para sa ibang tao. Hindi malinaw kung ano pa ang iniisip ni Gihi. Nang siya ay magsalita, may sumigaw mula sa malayo. Kinailangan ng mga tauhan tumakbo. Para tanungin kung ano na ang nangyari. Nag-aalala ang mga bata sa pinuno. Dahil ang tagal na niyang bumalik. Si Kikewi ay kusang pumunta sa ibang lugar at tiningnan ang grupo ng bida. Pinag-uusapan na kaya niyang mapaibig ang kanyang mga tauhan. Talagang mayroon siyang kakayahang maging isang pinuno. Nalungkot siya kaya't nagpasya siyang bumalik sa kanyang dormitoryo. Kung wala na kayong kailangan, mauna na ako. Hindi ba may gusto kang sabihin sa akin kanina? Wala naman, wag mo na lang pansinin. Ipinaalala ni Giens, maaaring may pagkakamali sa pangalan, sa lahat na bumalik sa kanilang dormitoryo. Kung hindi, lalabag sila sa patakaran ng Makun. Ikinuwento ni Finn sa lahat ng nangyari. Noong una, naintindihan ni Giens, maaaring may pagkakamali sa pangalan, ang galit ng pinuno. Ngunit ipinaalala rin niya na huwag sosobra. Kahit na nasa loob sila ng Makun. Ang 6 na sekta ay walang karapatang makialam. Matapos sabihin iyon, nangako silang mag-aaral ng mabuti. Para magamit nila ito sa hinaharap para tulungan ang kanilang pinuno. Dahil malaki ang problemang ito. Tiyak na magiging kalaban niya ang si Makien. Kaya't kailangan niyang maghanda ng lahat. Ganoon rin ang iniisip ni Gian. Ngunit natatakot rin siya na baka palakihin ito ng pinuno. Naiintindihan ng bida na ang pagsira ng dantayan ay parang pagpatay sa isang mag-aaral ng martial arts. Ngunit nagawa na niya ito. Hindi niya alam ang gagawin. Lumipas ang panahon hanggang sa sumunod na umaga. Dinala na siya ng mga pinuno. Sa opisina ni Dai Homin, maaaring may pagkakamali sa pangalan.
Ang pinakakinakatakutan ko ay nangyari na. Matapos payagan. Mag-isang pumasok si Fin-il. Mag-aaral number 7, si Fin-il, nagpapakita sa kunye, pinuno ng Makon. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi siya pinansin ng nakaupo sa itaas. Patuloy na tumutunog ang pagsusulat sa hangin. Sobrang tahimik. Wala siyang magawa kaya't nanatili siyang tahimik at naghintay. Tumingin ang kunye ng ilang beses at patuloy na sumusulat. Parang may isang bagay na naghihiwalay sa dalawang tao. Hindi na siya pinagsasabihan o sinisigawan. Ngunit tahimik lamang siya. Maya-maya, mukhang tapos na ang kanyang trabaho. Dahil sa iyo, kinailangan kong sumulat ng maraming paliwanag. Kaya't huwag kang magtampo. Kung hindi kita pinansin kanina. Matapos sabihin iyon, sinenyasan niya ang mag-aaral. Na maghanap ng upuan para makapag-usap sila. Una, kailangan nating lutasin ang mga problema sa trabaho. Sasabihin ko ito bilang isang kunjise ng Makon. Ang pagsira ng dantayan ng ibang tao ay parang pag-alis sa kanilang pangalawang buhay. Isang mangmang na aksyon na walang katulad sa kasaysayan. Patuloy na tahimik ang bida at nakinig. Ang kanyang parusa ay malapit ng ipataw. Bilang isang kunjise ng Makon, aalisin ko ang parangal na iyong napanalunan sa ika-3. Pagsubok at paparusahan kang magsisi sa loob ng 5 araw. Sa ipinagbabawal na lugar. Nagulat ang bida. Akala niya ipatatalsik na siya. Ngunit napagaan ang kanyang parusa. Ang patakaran ng Makon ay ititiwalag lamang ang isang mag-aaral. Kung bumagsak sila sa pagsusulit o pumatay ng ibang tao. Kaya't nag-alala si Fin-il na hindi siya nakatulog ng maayos dahil dito. Kung alam mo ang resulta ng iyong ginawa, siguro hindi ka na lang sana gumawa ng ganoong bagay. Hindi ba? Naiintindihan niya na mahirap tanggalin ang parangal. Hindi ito basta-basta makukuha ng kahit sino. At ang kanyang oras sa bilangguan ay 5 araw. Matapos makalabas, hindi niya alam kung gaano pa katagal. Mananatili sa kanya iyon. Si Kahomin ay matigas. Ngunit pansamantala siyang nagpagaan ng parusa. Para bigyan ang ika-7 anak ng pagkakataong magsimulang muli. Tapos na ang mga problema sa trabaho, kaya't dumako na sila sa mga personal na problema. Ngunit gumamit ang kunjise ng enerhiya para takutin siya. Nagulat ang bida. Dahil hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong lakas. Sa antas niya ngayon, mahirap hulaan ang kanyang lakas. Hindi na ako magsasalita bilang kunye, kundi bilang isang nakatatanda sa Makon. Para makipag-usap, kailangan niya munang magsalita sa mangmang. Ang ginawa ni Daihomin ay hindi para takutin siya, kundi para lumikha ng isang pribadong espasyo kung saan walang makikinig sa kanilang pag-uusap. Ngayon, makakapag-usap tayo ng hindi nag-aalala na may makakarinig sa atin. Akala ko magiging dakila ka. Ngunit nagpadalos-dalos ka. Nagsorry si Fin-il. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bakit ka nagsusorry kung may problema? Ganito ba kahirap lutasin ito? Dahil nagdulot ka ng problema. Wala kang kakayahang lutasin ito. Siguro iniisip ni Taminho na kung alam niya na ang Ti Magyengu ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina, bakit hindi niya pinatay si Ti Randfin? Para maging masaya siya. Pinagalitan siya. Bakit mo siya hinayaang mabuhay? Kung may mangyari sa hinaharap, wala kang magagawa. Ang resulta ng iyong ginawa ay kadalasan kamatayan. Kung hindi mo pinatay ang ahas, kakagatin ka nito. Para mo na ring hinukay ang iyong sariling libingan. Huwag kang tumingin sa puno lamang, tingnan mo ang kagubatan. Huwag kang maging matalino sa maliit na bagay, maging matalino ka sa lahat. Sa pagsasama ng mga sinabi ni Gife Saie, Dr. Gise, at Kunye, naramdaman ni Fin-il na napakabata pa niya. Muling nagtanong ang Kunye, ano ang iyong layunin sa Makon? Kinailangan ni ipinahiwatig ng Haisao Hapiran Ilo, nakakatandang Haisao Ha, kay Fin-il, na sa lahat ng gagawin niya, hindi niya dapat hayaang lamangan ng emosyon ang kanyang pag-iisip at sirain ang kanyang plano.
Muli niyang sinabi sa kanyang sarili na naintindihan na niya ang lahat ng magagandang intensyon ng kunni, pinuno. Nagagalit ito. Ano ang alam mo? Kung alam mo, hindi na sana ako nag-abala ng ganito. Kung desidido kang maging kinabukasan ng ating sekta, dapat mong tandaan ang mga sumusunod. Panatilihin mo ang isang pusong mainit. Ngunit kumilos ka ng may malamig na ulo. Kung hindi, huwag mo nang pangaraping makapaghiganti. At dudurugin ka kaagad kahit na bata ka pa. Tama nga ang mga salitang ito dahil sa ginawa ni Phineas. Sa ngayon, abala lamang siyang maghiganti sa mga pinuno. Ang pangunahing dahilan ay matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Naging baliw na siya. Ang paghihiganti ay hindi isang bagay na dapat unahin. Kulang ako sa pagiging malamig at kalmado. Pinagmasdan rin ng kunni ang bawat galaw niya. Sa sandaling ito, ang batang ito ay hindi naman pala ganun katanga. Para maintindihan ang aking sinasabi, siguraduhin mong naiintindihan mo at punan ang mga kakulangan mo. Kung magagawa mo sa hinaharap, ang Finmakidesgyo, simbahan ng demonyong langit, ay makakalikha ng isang tunay na halimaw na maihahalin tulad kay Finmaesi, tagapagtatag ng demonyong langit. Sa pag-iisip na iyon, sinabi niya sa kanyang isip na kung maging pinuno si Finmae, ikukwento niya ang lahat ng leksyon na itinuro niya sa ngayon. Dahil wala nang mas importante, tinapos na niya ang kanyang lakas. Ang trabaho ng bida ay ibalik ang kanyang pagkakakilanlan na nakuha niya noon. Ang leksyon ng Kunnisi ay aking itatatak sa aking puso. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Agad na pumasok ang mga pinuno sa loob. Opisyal na siyang dinala sa QCFDNE, ipinagbabawal na kulungan sa loob ng 5 araw upang magsisi. Habang nagsasalita, nagpapasalamat siya sa paglaan ng oras para bisitahin ang mga miyembro ng organisasyon upang turuan sila bago siya umalis, pinutol siya ng kunye. Ang pagkakulong mo sa QCFDNE. Ako mismo ang magpapadala ng abiso sa kanila. Hindi na sila mga miyembro. Mga ordinaryong mag-aaral lang sila. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, nakaramdam siya ng pagsisisi. Dahil kumilos siya ng walang utak. Na hindi inisip ang mga resulta. Kinabukasan, ipinaskil ang anunsyo sa patio ng mga mag-aaral. Ang mag-aaral number 7. Dahil sa pagsira ng dantayan ng mag-aaral number 4. Na nagdulot ng permanenteng kapansanan sa kanyang martial arts. Ang parusa ay alisin ang kanyang pagkakakilanlan at ikulong sa QCD. Sa loob ng 5 araw. Ang abiso ay upang paalalahanan ang ibang mga mag-aaral. Kung mayroong umulit sa nangyari, dodoblehin ang parusa. O permanenteng ititiwalag. Maraming tumitingin sa anunsyo at natatakot. Sa pag-iisip na masyadong tuso at masama ang bida. Kung makapagtapos siya, siguradong ayaw ko nang makita ang kanyang mukha. Maraming kuryosidad na nagiging kwento. Tumawa ng malakas si Finhufin, maaaring may pagkakamali sa pangalan. Sa pag-iisip na baliw si Finile. Bakit niya sinira ang dantayan ng ibang tao? Patuloy siyang tumawa ng malakas na parabang nakahanap siya ng ginto. Ngunit huminto rin siya upang mag-isip. Nag-aalala siya na baka sirain ng bida ang laban para sa pagiging pinuno. Ngunit ngayon hindi na niya kailangang mag-isip. Si Fin kung isip, maaaring may pagkakamali sa pangalan, ang pinuno ng Kimakyun, sektang mahika ng espada. Ay nagpakita rin ng pagkatuwa. Samantala, si Fin Min, maaaring may pagkakamali sa pangalan, ay tahimik lamang. Hindi nagbigay ng anumang komento. Ang mga tauhan ni Fin Il. Ngayon ay nagpupulong at nagkakagulo. Alam ni Tigan Sisi na kung babalik siya sa loob ng 1 araw, hindi sila makakakuha ng pagkakakilanlan mula sa mga pinuno. Mayroon pa bang kahit anong pagkakakilanlan para sa ating pinuno na makukuha? Kung hindi natin ito makukuha, kailangan nating kunin ang pagkakakilanlan ng ibang miyembro. Habang iniisip ito, dumating si Ki. Hindi malinaw kung ano ang kanyang intensyon. Ngunit titingnan muna nila kung ano ang ginagawa ni Fin-i. Ang mga pinuno ay nagbabantay ng mabuti sa QCD. Ngayon ay gabi na. Ngunit sa loob ay mayroong kaunting ingay. Patuloy na nagsasanay ng martial arts si Fin-i.
hindi nagpapakita ng pagkapagod. Siguro dahil sa mga sinabi ng kunye. Naging matatag na ang kanyang pag-iisip at nag-focus na sa mas malaking bagay. Matapos ang ilang sandali, tapos na ang pagsasanay. Pagod na pagod ang kanyang katawan kaya't napaupo na lamang siya sa lupa, hinihingal. Kahit hindi ito kompleto. Pinayagan pa rin ng kunye na magdala ng pagkain upang magkaroon siya ng lakas. Sa pag-iisip pa lamang sa natitirang 3 araw. Nalungkot na siya. Dagdag pa rito, ito ay malambot at nakakainis. Kung ordinaryong mag-aaral siya, sa loob ng kalahating araw siguro ay mababaliw na siya. Ngunit ito ay tahimik at walang nagbibigay pansin. Kaya't ito ay perpekto para mag-focus sa pagsasanay. Sa pag-iisip nito, bumukas ang pinto. Akala ni Finn na napatawad na siya. Bago pa man ang kanyang parusa. Isang figura ang pumasok na nagpapakita ng malamig na pakiramdam. Dahan-dahang iniabot ng kanyang magaspang na kamay. Kasama ng lakas, ang katawan ni Finn ay biglang umangat sa ere. Alam niyang nahulog siya sa Kung Ulvens, walang laman na espasyo, ni Sifi, pagkontrol sa mga bagay, ng si McQueen, sektang mahika ng lason. Nagsalita ang punong-puno. Ikaw ba ang batang si Finn Para sabihin ito, kailangan munang balikan ang nakaraang gabi sa si McGuinn. Ang katawan ni Finn ay dinala pabalik sa lugar kung saan ginawa. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Inutusan ni Eden, maaaring may pagkakamali sa pangalan, ang mga tauhan na ipaalam sa pinuno ang nangyari. Hawak niya ang sulat mula sa kundihe ng kun sa kanyang kamay. Si maaaring may pagkakamali sa pangalan ay nagalit. Dinurog niya ang papel na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Sumigaw ang isa na hindi nila dapat hayaang lumipas ito. Maraming nagplano na umarkila ng mga mamamatay tao para gawin ang trabaho. Mayroon ding nagplanong gawin ito mismo upang maging masaya. Sumakit ang ulo ng punong-puno. Dahil ang kwento ay konektado rin sa pagkamatay ni Ho Fudle. 6 na taon na ang nakakaraan. Sumigaw si Eden na hindi nila pwedeng baliwalain ito. Huwag kayong maging tanga. Kung ibabalik natin ang ating paggalang sa ganitong paraan. Bakit hindi kumilos ang McQueen? Nang maputol ang kamay ng kanilang apo. Matapos ang pagkamatay ni Ho Fudle. Hindi ba't gustong laging hanapan ng dahilan ng Judith para pahinain ang lakas ng 6 na sekta? Kung ngayon ay aatake kayo sa isang mag-aaral na nag-aral sa loob ng Makun. Hindi ba't ito ay isang magandang dahilan? Kailangan pa ba nating tiisin ito? Hanggang sa umalis ang pangalan na iyon sa Makun? Wala nang ibang magawa ang pinuno. Ang kaya lamang niyang gawin ngayon ay magkita ang kaliwang tagapagtanggol. Bumalik sa Q7 kinokontrol pa rin ang bida. Tahimik na nagpapahintulot si N. Napahirapan ang gumawa nito sa kanyang apo. Kahit na ginamit na ni Finn ang lahat ng kanyang lakas, wala pa rin siyang magawa para labanan ito. Alam kong malakas ang kalaban. Pero bakit ang isang eksperto na ganito ang dumating para makipagkita sa akin? Kung hindi ako gumalaw, maaga o huli mahuhulog ako sa kapahamakan. Hindi ito gumagamit ng enerhiya, kundi umaasa sa kanyang katawan para lumaban. Ang kanyang lakas ay napakalakas. Kahit na nagulat siya, nakabawi si N. Hindi niya matatanggap na mayroong kayang lumaban sa kanyang lakas. Ang katawan ni Finn ay hinihila. Nang isang lakas, hinawakan ng kamay niya ang kanyang leg. Nag-abiso ang nano, ipinapaalala sa kanya. Hinihiling nito na simulan ang paraan ng pagprotekta. Pinigilan siya ng bida. Dahil alam niya, kung gagawa siya ng walang pag-iisip, madali siyang magkakamali. Hindi mo ginagamit ang enerhiya mo para lumaban. Tama ang hula mo. Gusto kong makita kung sino ang sumira sa dantayan ng apo ko. Sigurado akong alam mo kung bakit ako pumunta dito ngayon, hindi ba? Ito ang resulta dahil nagpakasarap ka masyado sa Makun. Nag-aalala siya na hindi niya alam ang gagawin. Kung siya ay kikilos ng iba, mapapatay siya kaagad. Nararamdaman rin ni Eden na bata pa siya. Pero bakit kalmado siya sa harap ng kamatayan? Hindi siya nagpapakita ng takot.
kundi nagpapakita ng pagkamuhi sa akin. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Pagkasabi niya nito, gumamit siya ng mahika para ilayo ang bida. Ang kanyang katawan ay bumangga sa pader na bato kaya't nadurog ito. Dahil doon, nagkaroon siya ng pinsala sa loob. Muling hinila siya ni Gise. Hulihin ka nang nasaktan ako. Tingnan natin kung bastos ka pa rin. Ngunit ang mukha ni Fin Ike ay katulad pa rin ng dati. Ang kanyang galit sa akin ay hindi nawawala. Paano ito hindi matatapos? Galit siya kaya't sinira ang katawan ni Fin. Kung papayagan ko siyang mabuhay ngayon, magkakaroon ng problema sa hinaharap. Balak mo bang sirain ang patakaran ng ating sekta? At patayin ako dito. Sa pagkarinig ng matigas niyang pananalita, plano na sanang gamitin ni Gise ang toon ni nakakalasong panlason. Para patayin siya. Kung nawala ako dito sa Makun, ang malaking hinala ay mapupunta sa si Makin, hindi ba? Sa pagkarinig sa mga salitang ito, binalak na patayin ni Gise. Ngunit naisip rin niya, dahil hindi ito ang kanyang teritoryo. Tama ang sinabi mo. Ngunit sisiguraduhin ko sa iyo ang isang bagay. Sa sandaling umalis ka sa Makun, hindi ka mabubuhay o mamamatay ng mapayapa. Sisirain ko ang dantayan mo. Para pakiusapan mo akong patayin ka. Ang kanyang aura ay kumalat. Na nagpatulo ng pawis kay Fin. Biglang bumulong si Gise. Malapit na rin akong umalis. Kaya't bago ako umalis, bibigyan kita ng regalo. Ang regalong ito ang magdadala sa iyo at sa akin para magkita. Pagkasabi nito, ibinuka niya ang kanyang bibig at ipinasok ang isa. Hindi ito lason. Para patayin ka kaagad. Kung maglalantad ka. Sa Vinyan, pildoras ng lason na ibinigay ko sa iyo. Ano man ang patakaran at hinala ng magyo. Kaya kitang patayin. Matapos sabihin ito, sinaktan niya ito. Para malimutan ang kanyang galit. Nangako si Gise na maghihintay sa labas. Matapos makapagtapos si Fin. Kahit masakit sa natuklasan ni Fin sa kailaliman ng lambak ang liwanag ng ikwang malapit sa dulo ng tunel. Lumalakas ang mga sinag habang papalapit siya. Dahil sa labis na silaw, kinailangan niyang patayin ang Fudi. At sa gayon, walang kamalay-malay sa panganib. Diretso si Fin papasok doon. Isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang lugar na iyon. Dahil hindi niya matiis ang pagtataka. Lumundag siya pababa. Hindi niya inaasahan na. Sa loob ng bawal na lugar na ito ay nakatago ang isang lugar na tulad nito. Doon siguro ang pasukan. Dahil nakaharang ito, walang nanggagamit pa nito. Dito. Sa ibaba, maraming mahahabang guhit at gasgas. Kung titingnan ng mabuti, parang mga bayan na kinaladkad. Sa pagbanggit ng biya, biglang may naisip siya. Ipinatawag ni Fin sa sistema na ibalik ang Big Dis ng Gise Baya. Sa unang palapag ng silid-aklatan. Pagkalipas ng 5 segundo, natapos ang pagpapadala ng larawan. Pagkatapos ay hiniling niya na ikumpara ang laki ng mga bakas. Dito. Maraming mga animation. Ang ginawa upang mas madaling makita. Sa paghahambing ng mga bakas dito at ang Gise Baya. Na nasa unang palapag ng silid-aklatan. Sila ay ganap na magkapareho. Nano, ibalik mo ang Gise Baya na nasa ikalawang palapag ng silid-aklatan para sa akin. Talaga nga, magkatugma ang posisyon, walang mali. Alam niya na. Ito ang orihinal na lugar. Kung saan inilagay ang mga Gise Bayathan and Gise sa silid-aklatan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga Gise Baya na ito ay inalis. At hindi inilagay sa isang lugar, kundi hinati sa iba't ibang palapag ng silid-aklatan. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang sentro. Nakalagay ang malaking pangalan na Fin Makimtian. Sa pagbanggit ng mga salitang ito, agad niyang maiisip ang pinakamalakas. Sa Magyo ang Jujui at ang Tianyi.
na isinasagawa niya ang Finn Makidilsen. Alam ito ng bawat Gyo. Sa loob ng Magyo. Sa katunayan, kilala ito bilang isa sa mga Tidetsen ng In. Elf Strongwin. Naguguluhan si Finn Iek kung ito ba ay ni Tenth Tieri o isang Kim Ji-si para sa pagsasanay. Naalala niya ang kwento ni Tiren He. Noon, ang Gyo Tihe ay ang nagsasagawa ng pinakamalakas na Iethians ng Bigyo. Ito kaya ang pangalan ng napakahusay na Kim Ji na nakasulat sa mga Diyen Baya sa silid aklatan? Sa pagsusuri sa lahat, natuklasan ni Nano na ang pagsusulat sa itaas ay halos pareho. Noong nasa unang palapag siya, sinabi rin ng Gimkwan na ang Isig Baya ay nagtataglay ng Kim Yehi Tuit T.A.T.S.E. ng Finn Maifi noong huling sandali ng buhay nito. Eksakto. Ang Isig na iyon ang nagresulta sa Finn Makimtian. Bukod pa rito, kung titingnan ng mabuti, makikita ang mga bakas na parang isang dragon na umaakyat sa langit. Kung titingnan ng mas malapitan, hindi niya maintindihan kung ano ang kaugnayan ng mga butas na iyon. Mayroong 24 na butas, kaya ang Finn Makimtiangu ay may 24 na chiu. Ngunit bakit hindi niya makita ang anumang kaugnayan? Malinaw na dapat mayroon silang kahulugan. Bakit kaya nabuo ng mga butas ang hugis ng isang dragon na umaakyat sa langit? Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Finn I. Agad niyang binigyang pansin ang nasa harap niya. Ngunit sa tuktok, isang napakalaking liwanag ang sumisikat pababa. Inulit niya ang mga sinabi ng Finn Maidesi. Ang sikreto ay hindi nakatago sa dilim, kundi sa lugar ng labis na silaw. Lahat ng iniwan ng tao ay hindi madaling makuha. Para masuri ng mabuti, sinabi niya kay Nano na ayusin ang liwanag sa loob ng kanyang mga mata. Talaga nga, maraming Vin Menchu ang lumitaw sa kisam. Kung titingnan ng mabuti, bawat isa ay may nakasulat na maliit na letra. Tuwang-tuwa si Finn I. Dahil natuklasan niya ang lihim ng Finn Makimtian. Nano, iskan mo ang lahat ng nakasulat sa mga Vin Menchu na iyon. Iniskan ng sistema ang lahat ng Vin Menchu na kumikinang. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paggawa ng Jet is para mas madaling makita. Aktibong sinubukan niyang malaman kung may kaugnayan ito sa kukwit ng si Xianyi. Mayroong 24 na Vin Menchu sa kabuuan. At bawat isa ay may nakaukit na diagram at letra. Malamang na ito ay may layuning lumikha ng kukwit Xianyi. Maliban sa 24 na Vin Menchu na iyon, tanggalin mo ang lahat ng nasa labas para sa akin. Unti-unting lumitaw ang mga mahahalagang bagay sa harap niya. Nalantad sa larawan ang mga kukwit TV. Bagaman katulad ito ng mga yukwit sa ili. Kailangang gamitin ang tieng sa pamamagitan ng mga huwit na nakasaad para magamit ang mga tsubiso. Sa pagbulong ng ilang sandali na pagtanto ni Finn I. Na pamilyar ito. Paano ito nangyari? Ang mga chiu sa Finn Makimtianji ay parang napakasimple. Sa katunayan, ito ay napakahiwaga. Kailangan kong gumawa ng ilang galaw para subukan kung ano ang mangyayari. Inilipat ni Nano ang lahat sa utak para sa pag-synchronize ng data. Habang naglilipat, inaayos din niya ang kanyang paghinga para sundan ito. Mabilis na gumagalaw ang malakas na Denfdlans. Sa 14 na nakin-ese. Sa buong katawan. Ang ginagawa lang ng bida ay sundan ang mga galaw. Ginagawa niya ito ng medyo mahusay. Napakagaling nito na parang nakaukit na ito sa kanyang isipan. Ang kanyang postura ay desidido at natural. Sa labas, masipag pa ring nagbabantay ang dalawagi. Bagaman medyo inaantok, nakatuon pa rin si Finn I sa pag-aaral. Ayon sa kukwit ng Finn Maifi, dahil sa labis na pagkatutok sa pagsasanay, hindi na niya napansin ang ibang bagay. Nano, gaano nakatagal akong nagsasanay? Dahil sa labis na pananabik. 2 oras na pala siya sa loob. Bagaman matagal na, hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagod. Sa katunayan, ang bilis ng SFEV ay dahan-dahang bumibilis. Sa totoo lang, ang pagdaloy ng
Dinggdan sa katawan ng kanyang amo. Ay bumibilis din. Kung ganoon, susubukan kong gamitin ang TLF para makita kung ano ang mangyayari. Agad na nanahimik ang kanyang katawan para sa isihi. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap maglalabas ito ng napakaraming lakas. Kung ganito ang bilis, magagamit ko ito ayon sa gusto ko. Sa katunayan, hindi mapapantayan ng Ethin Isiyu ang gihi na ito. Kung pagsasamahin ang bagi Kimgis, Chiubief at Tirili, maunawaan ko kung bakit tinawag itong Kimtianz. Thin Madaini. Karapat-dapat kang tawaging isang gides dide sa mundo ng i. Sa pag-iisip nito, kusang loob siyang yumukod. Para pasalamatan ang kaalaman na ipinasa ng kanyang mga ninuno. Sa labas, mabilis na nagbabago ang sitwasyon. Unti-unting inaangkin ng mga Tutsi at mga Isin na may talento ang mga Danbay. Ang sitwasyon ngayon ay mayroon na lamang isang Isif na natitira mula sa Kienzjusi. Nagrereklamo si Giens kay Tirenf dahil sa kanyang kahinaan. Kung mas malakas lang siya, maaari niyang harapin ang mga Tutsi ng 6 na Ijufai para makipaglaban at makuha ang Danbe. Maingat na nagkalkula si Tidensi. Hindi dapat makialam sa mga iyon. Dahil ang kanilang antas ay tuwit difficulty. Bukod pa rito, mayroon din silang pamilya sa likod na sumusuporta sa kanila. Nagrereklamo si Hoskin tungkol sa mga bata. Na bago pumasok si Kunye sa kampo, ay tapat pa rin. Ngunit ngayon ay kusang loob na umalis. Nakakainis. Sinabi ni Dengsten at A.I. Min na ang dalawang pangalan ay hindi naging patas. Hindi lang sila kapareho ng landas sa atin. Simula nang marinig nila ang balita na winasak ni Kunye ang An-Inifin Birenfin. Nakita ko na ang kaibahan. Sinabi ni Gianji na naalala rin ang malamig na pag-alis ng dalawang iyon. Nang malaman nila na pinarusahan si Kunye, nagpasya silang umalis sa grupo ng walang pag-aalinlangan. Kung kumikilos sila tulad ng mga oportunista, natatakot ako na mahihirapan silang mabuhay sa ibang grupo. Bumigat ang hangin. Kaya kinailangan ng pinakamatalik na kaibigan ni Fin-Ie na palakasin ang kanilang loob. Nawalan tayo ng dalawang oportunista. Ngunit kapalit nito ay nakatanggap tayo ng isang taong napakagaling. Kung hindi dahil sa pagpasok ni Gyehi, mahihirapan tayong takasan ang panganib ng makulong ang ating Kunye. Nagpasalamat din ang ilan dahil napakahusay ng pagpasok ng #18 sa pagkakataong ito. Hindi alam ni Gyehi kung gugustuhin pang tanggapin siya ni Kunye paglabas niya. Na siyang pinakamahalaga. Kung hindi ka gusto ni Kunye, bakit? Kailangan kanyang tulungan. Pagkatapos ay nagplano silang magsanay ng husto. Dahil bukas ay mapapawalang sala na ang kanilang ikya. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta ang lahat sa kantina para maghapunan. Hindi sumama si Kikiri at umalis. Na ikinatakot ng lahat na lilipat siya sa ibang grupo. Madalas akong nanananghalian, ngunit hindi ako naghahapunan. Mauna na kayong kumain. Narinig ni Tsigan at nagbabalak din na hindi kumain. Ang dahilan ay naniniwala siya na si Gyehi ay pansamantalang pinuno ng grupo. Kaya kailangan niyang bantayan at protektahan ito. Huwag kang masyadong mag-alala. Pupunta lang ako sa pagsasanay ng mag-isa. Kung tutuusin pagkatapos, hindi naman kayo bumabalik sa dormitoryo ng sabay-sabay. Mauna na kayong kumain. Hindi alam ng 4 na tao kung anong gagawin. Nagplano si Hosking. Nahayaan siyang sundan ni Nadzefi at Giens para masigurong ligtas siya. Pinag-uusapan nila ng hindi alam. Na gusto ring magbigay ng opinyon si Giens. Pagkatapos ay hinabol silang dalawa si Kihili. Nagtaka si #18 kaya sinabi ni Hosking. Hindi ka mamamatay kung hindi ka kakain ng isang pagkain. Sino ba ang nagsabi na pansamantala kang pinuno ng grupo? Kaya kung saan ka pupunta, susundan ka namin. Hindi niya maintindihan kung sino ang kailangang protektahan. Kung masyado kayong nag-aalala, bago bumalik si Fin-Ie, sabay-sabay tayong hindi kakain. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating din sila sa lugar kung saan sila nagsasanay ng mag-isa. Sinabi ni Gisi sa kanilang dalawa na maghintay sa labas.
Pagkatapos ng pagsasanay, babalik siya. Bigla siyang nakatuklas ng isang bagay. Hindi pa rin maintindihan ni Gigianvi at House King. Ang anumang bagay. Maraming yapak ang mabilis na paparating. Nagsimula ng maunawaan ng dalawa ang sitwasyon. Hindi ka panipaniwala na mangyayari ito. Balak ng mga natitirang isin na magsagawa ng isang pagtitipon. Nakita silang tatlo na may dalang isang Kim. Siguradong matagal na silang nag-aabang sa atin. Isang tao sa karamihan ang lumabas. Ang taong iyon ay walang iba, kundi ang pinuno ng grupo ng Hash-7 na si Min. Alam ni Githi na mayroon ng motibo ang mga ito. Pinagtatawanan ng mga dating miyembro na si Hash-18 ay isang taong walang utang na loob. Nang iwanan niya ang mga miyembro ng grupo para sumama sa ibang grupo. Dahil totoo ang mga salitang ito. Hindi na siya sumagot. Bagaman medyo kinakabahan si Hoskin, sumigaw pa rin siya ng malakas. Anong ginagawa niyo? Ngumisi si Min ng masama. Talaga bang hindi mo alam at nagtatanong ka pa? Ang layunin nila ay ang muling kunin ang Danbe. Akala mo ba susunod ako sa sinasabi mo? Kung hindi ka susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hirap. Pagkatapos ay tumawa siya ng mas malakas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging mapanlinlang na maihalong kaunting kakaiba. Ano mang mangyari, hindi ko hahayaang umunlad ang maliit na ideya ng bastos na isin Hash-7 na iyon. Bagaman malakas si Haley. Sa lakas ng kanyang sarili, hindi niya kayang talunin ang 30 katao sa harap niya. Bukod pa rito, hindi mahina ang kakayahan ng taong iyon na si Min. Sinabihan niya ang dalawa niyang kaibigan na tumakbo. Sa isang banda, masyadong matapang si House King. Gusto niyang manatili para makipaglaban. Huwag kang maging tulad ng isang tanga. Kung aagawin ang Danbe, masisira ang ating grupo. Kahit bumalik pa ang 7 na Xianvi, hindi nila makukuha ang Danbe. Sa Qian's Juvin, alam ni Min na may binabalak ang tatlo. At syempre, hindi niya hahayaang magsayang ng oras. Nagsimulang sumugod ng mabilis ang karamihan nang mag-utos siya. Sinira ni Githi ang Ming Danbe at ibinigay kay Gianz. Naguguluhan pa rin siya kung bakit nakatanggap siya ng ganito. Bagaman medyo nagkasala ako dahil dating pinuno ako. Hindi ko kayang patawarin ang maruming gawi. Sa pag-iisip nito, sinipan niya. Ang dalawa dinlikim ng mga miyembro ng dating grupo. Nang hindi hinintay ang kanilang pagkagulat, kusang loob na naglunsad ng atake si Githi. Nag-aalangan din ang ilang tao sa dating grupo. Ngayon, nakatayo lamang sa isang lugar ang maraming bata. Hindi pumalya ang pagpalo at pagsipa ni Hash-18. Nakita ni Min na ang kalaban ay may parehong antas sa kanya. Hindi pa masyadong malinaw ang mga binti. Kakapasok pa lang sa uit Githi tulad ko. Naitulak pabalik ni Githi ang maraming isin sa paligid. Sinabi niya sa kanyang dalawa kaibigan na samantalahin ang pagkakataon at tumakas. Naintindihan ni Gianji at House King at hindi na nag-alangan. At sa gayon, tumakbo ng mabilis ang mga tauhan ni Finith. Sa unahan, nakita ng ilang bata na nasa kay Gianji ang Danbay. Kaya agad silang humabol. Hulihin niyo ang kalbong iyon. Bastardo! Sino ang tinatawag mong kalbo? Sigaw ni Githi. Huwag kang mag-alala sa maliliit na bagay, tumakbo ka ng mabilis. Kaya't masigasig na tumakbo ang dalawa. Na sinusundan ng mga tauhan ni Min. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, malapit nang mahuli si Gian. Hindi tumitigil ang paghabol ng mga nasa ibaba, hindi nakakaramdam ng pagod. Napagtanto ni House King na walang silbi ang kanyang kasama. Kailangan niyang tumigil at magmungkahi. Ibigay mo sa akin ang Danbe na nasa kamay mo. Dahil nagmamadali siya, hindi na siya nag-isip at ibinigay niya ito kaagad. Ang kailangan na lang gawin ni Gianji ay itago ang kanyang mukha. At tumakbo hanggang sa mawalan siya ng hininga. Maghiwa-hiwalay sila para mas madaling pangasiwaan. Kung mahuli ako, sigurado akong mababali ang aking binti. Kailangan kong ipaalam kay si Densi. Ngayon na malapit na siya, sinimulan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Kaunti na lang, narito na ang kainan.
Ngunit hindi na marinig ang mga pagmumura. Agad na tumigil si Aegean para tingnan kung hinahabol pa siya. Lumitaw sa kanyang mga mata ang pag-aalala dahil wala ng iba. Ang layunin nila ay ang Danube. Kaya hinabol nila si House King. Sa loob, aktibong kumakain at nagpapalakas ng enerhiya sina si Dancy at dalawa pang tao. Nakita si Aegean kaya nagtaka siya. Ang kanyang hitsura ay hingal na parang katatapos lang mag-araro. Ang kanyang pananalita ay nautal at hindi makapagsalita. Kinasalakay ang direksyon ng silid-aralan. Ngayon, nakikipaglaban sina Gisave at House King sa mga ising. Pagkarinig nito, nagulat ang ilang taong naiwan. Nang walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Dancy doon. Pagdating sa labas, mabilis siyang lumipad sa pamamagitan ng Kinsian. Ang bagay na lagi kong pinangangambahan. Sa wakas ay nangyari na. Hindi malinaw kung ano na ang nangyari sa dalawa pang tao. Kinailangan ng ihisin 857 na umakyat sa bubong para hindi makita. Sa ibaba, napapaligiran si Kiri ng halos 1-0 panig. Nagsalita si Dancy para palakasin ang loob ng kanyang mga kasama. Na dumating na siya. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Nakadapa na si House King. Siguradong hawak na nila ang Danube. Pagkatapos ay narinig ang isang pamilyar na halakhak. Siguradong may kinalaman dito si Finhufin. Pagkatapos ay dumating din sa oras ang 3 pang tao. Medyo kinakabahan din si Aegean dahil nakita niya ang Tuzi Makiens. Bagaman hindi marami ang bilang. Handa silang patumbahin. Ang sinumang magtangkang sumali. Nakangisi pa ring nagsalita si Hufin. Kaya may pumipigil pa. Nakakatuwa na sana, bigla na lang naabala. Bastos ka. Sino ang sinasabi mong pumipigil? Kayo ang mga basura. Tahimik kaming lahat tapos atake kayo sa iba. Nagmadaling pakalmahin ni Gisave ang kanyang mga kapatid. Kalma lang kayo. Hindi sila ang mga kumagat ng palihim sa atin. Muling nagsalita si Hufin. Sinusubukan niyang hikayatin si Gisave na bumalik sa kanyang koponan. Dahil nawala na ang Danube, wala nang pagkakataon na makapasok pa ng mas malalim. Bagaman nakatanggap sila ng pansamantalang tulong, mariing tinanggihan pa rin ito ng Sin 18. Huwag kang magmadali. Dahan-dahanin mo lang ang pag-iisip, may oras pa naman. Gumaan ang pakiramdam ni Dancy. Dahil walang nangyaring labanan. Tinanong niya ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Okay lang ba kayo? Hindi gaanong malalim, ngunit nawala ko ang Danube na iyon. Hinawakan ni Aegean ang kamay ni House King na mailuha sa kanyang mga mata. Nagpapakita ng pagkahabag at sakit. Dahil sa problema ng buong grupo. Nagpakabayani ka para sa lahat. Gustong marinig ni Dancy ang mga detalye ng nangyari. Gisave, ano ang nangyari? Ikwento mo sa amin. Bumalik tayo sa mga nakaraang pangyayari. Masigasig pa ring tumatakbo si House King. Dahil sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin ang hagdan sa unahan. Kaya nawalan siya ng balanse. At gumulong ng ilang beses. Pagkabangon niya, balak pa sana niyang tumakbo ngunit napigilan siya agad. Mahigit 20 ising. Ang dahan-dahang bugbugin si House King. Binuhat pa siya. Habang nakikipaglaban si Gisave kay Datmin. Mas malakas siya kaysa sa kanya. Kahit na nasa antas siya ng hindi lang isa ang problema niya. Maraming lula ang patuloy na sumusundot at nagpapahirap sa kanya. Napansin niya na dumating na ang pagkakataon. Nagsimula ng planuhin ng pinuno ng grupo Hashpito na wakasan ang laban. Sabay silang umatake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, narinig ang boses ni Finhufin. Ang taong iyan ay isang talento. Gusto ko siya, maaari mo ba siyang ipaubaya sa akin? Huwag kang makialam sa problema ng ibang tao. Hindi na kasing galing ng dati ang kanyang antas. Malinaw na sapat ang lakas ng Tuzie na ito para supuin sila. Habang nagsasalita, binugbog niya ang mga humaharang sa kanya. At dumiretso kay Danmin. Akala mo ba sa pagsasama-sama ng mga walang kwentang basahan ay lalakas ka? Ano, gusto mo pa bang magpatuloy ngayon?
Bagaman mahina ang kanyang mga salita, sapat na ang mga ito para takutin ang masamang tao. Sa huli, kinailangan ng 1-0 asin na umurong. Kinailangan ni Keith A.V. na magsalita. Finn Huthin, maraming salamat sa iyong tulong. Sa ngayon, nawala na ang Danby at mahirap na itong mabawi. Hindi mo ba naiisip na sumali sa aming grupo? Iyon ang nangyari. Hanggang sa dumating sina si Dancy at iba pa. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto kanyang hikayatin. Dahil ba iyon sa posisyon ng Tugjude? Hindi mahalaga iyon. Ang problema ngayon ay wala na tayong paraan. Gumuhit muli si Gihusaf ng isang plano. Hikayatin natin ang ilang bata para magtulungan na mabawi ito. Hindi pwede. Sasali lang ang mga taong sumasali dahil sa sarili nilang kapakinabangan. Hindi ang mga taong hinahanap ng Konye. Kung si Konye natatakot ako na pareho rin ang kanyang sasabihin. Sa tingin ko ngayon ay isa na lang ang natitira nating paraan. Huwag mong sabihin na balak mong kunin ang Danby mula sa kamay ng Bien Juzhi. Ang kunin ang Danby mula sa kanyang kamay ay lampas sa ating kakayahan. Nakipaglaban ako mismo sa Kien Juzhi. Kaya alam ko kung gaano siya kakilakilabot. Kahit na makasalubong natin ang mga Tugjude, magiging mahirap din ni. Kahit tama ang sinasabi mo, wala na akong ibang paraan. Maliban sa pagtitiwala sa ating Konye. Hindi alam ni GKV kung may pag-asa pa bang maghintay kay Finn hanggang sa matapos ang kanyang sentensya. Dahil sa hindi ito epektibo, balak niyang dalhin si Hoskin sa Kun. Pagkatapos ay babalik siya. Tumakbo rin si Gihuzas para tumulong. Biglang nagsalita si Aegian. Sa huli, sa tingin ko, kailangan kong sabihin ang mga bagay na kailangan kong sabihin. Katulad ko rin si Tidansi. Naniniwala sa ating Konye at mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa kahit sino. Ngunit hindi ako naniniwala at umaasa ng bulag. Isipin mo, kung isa akong tunay na tauhan, bakit hindi ko gagawin ang tungkulin ng isang tauhan? Ipagpalagay na wala ng paraan at maghihintay tayo hanggang bukas. Kapag pinakawalan na siya, hindi ba natin mahahanap ang mga Sina tatanggapin ang ideolohiya ng Konye at tipunin sila? Pagkarinig nito, nagsimulang bumigat ang kanyang kalooban. Na maihalong pagkasira ng ulo. Hindi naman ako nagsabi ng anumang nakakasakit, di ba? Tumawa ng malakas si Tidansi. Tama ang sinasabi mo. Paano tayo magiging bulag? Nailagay ang lahat ng pasanin sa balikat ng Konye. Kung isa tayong mahusay na tauhan, kailangan natin siyang tulungan. Hanggat kaya natin. Dian, ikaw nga ang isa na tauhan niya. Kung hindi dahil sa iyong mga salita, walang pag-asa na lang tayong maghihintay sa Konye. Kaya nakuha ng buong grupo ang kanilang sigla. At naghanap ng paraan para mga siwa. Para mabawi ang Danby. Kinaumagahan, araw na ng paglaya ni Finn. Tumakbo agad si Diete para suriin. Dahil natatakot siya na mamatay sa gutom ang bida sa loob. Nakarating siya sa pintuan ng QCFD. Ngayon ang huling araw ng parusa kay Finn. Kaya buksan niyo na ito. Isin bilang 7, Finn. Ngayon ay tapos na ang iyong parusa. Sa loob, kalmado pa rin siyang nakaupo at nagmumuni-muni. Hindi nagpapakita ng anumang pagkasabik. Ang kanyang mga mata ngayon ay matalim na. Nagtaka naman ang mga GV. Hindi nila makilala ang taong 7 araw na ang nakalipas. Nagpapakita ito na nagkaroon ng maraming pagbabago sa bida. Ang batang ito, hindi siya mukhang nakakulong dito sa loob ng 5 araw. Mas maliwanag pa ang kanyang mga mata kaysa bago siya parusahan. Sa pag-iisip nito, nagtanong din siya. Bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Gusto mo bang magpakita ng katawan? Kinailangan ni Finn na bumalik para kunin ito. Ngunit mas mabaho pa ito kaysa sa bagoong na matagal nang naitago. Ano ba ang ginawa mo sa iyong damit? Inilayo ni Diedikwang ito. Pumasok naman ang isa pa para mag-inspeksyon. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang nakatuon siya sa bagay na iyon. Siguradong may nakatago doon. Dahil walang natagpo ang kakaiba,
maaari na siyang bumaba ng bundok. Sa totoo lang, tinakpan ng bida ng mga bato ang maliit na lagusan. Para makapasok sa yungib ng Thin Sea. Ang unang bagay na itinanong niya kay Dat Diade ay kung ilan na lang ang natitirang Danbe. Ang nag-iisang gise na natitira ay nasa kamay ni Itidid Tirans. Talaga nga. Nakuha na ng ibang mga grupo ang mahalagang bagay na iyon. Sa pagkakaalam ko, hindi lang iyan ang paraan na gusto mong makuha ang Danbe. Ang pinakasimpleng paraan ay ang kunin ito mula sa ibang mga isi. Sin! Hindi talaga gustong gawin ng bida iyon. May pakiusap ako, ni. Sana dalhin mo ako sa Kientjuzi. Kaya ang kanyang intensyon ay makipaglaban ng harapan sa pinakamalakas sa mga gyuli sama. Kun, huwag kang magmayabang. Mas maganda kung gagawin mo ang mga bagay na kaya mong gawin. Huwag kang maging walang kwenta. Alam ko na nagmamadali ka. Ngunit kailangan mo ring maging maingat. Pinasalamatan ni Thin si Det Diade para sa mahalagang payo. Kung hindi ko kaya, susuko na lang ako sa laban. Pagkarinig nito, nawala ng paraan ang Gili. Hindi kaya mayroon siyang balak. Sa kanyang paghamon, kung sa kalagitnaan ng laban ay sasabihin mo, mahihirapan kang umatras. Natatakot ako na hindi kanya tantanan. Ngunit dahil matigas ang kanyang ulo, wala na akong ibang paraan. Gayunpaman, iwasan mong masugatan hanggat maaari. Dahil wala na akong ibang pagkakataon. Desidido si Thin na gawin ito. Ipinagsama niya ang kanyang mga kamay para pasalamatan ang payo na ibinigay sa kanya ni Diel. Sa pagkakataong ito, hinihikayat ng kanyang isa na tauhan ang ibang mga gising. Ngunit tila hindi ito nagiging matagumpay. Baliw ka na ba sa pagsasalita ng ganyan? Talaga nga. Walang gustong sumali sa kanyang grupo sa panahong ito. Bilang, ang batang iyon ay umabot sa 4 na bata na tumangging sumali. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Aegian. Siguro kailangan kong maghanap ng iba pang mga bata. Sa lugar kung saan nagsasanay, maraming mga isi. Sin ang nagtitipon. Dahil magulo, tumigil si Aegian para magmasid. Maraming mga bulungan ang naririnig. Ano kaya iyon? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Pagpasok niya, nagulat siya. Nandoon na si Thin at naghihintay sa Kientjo. Para labanan siya. Maraming nasa unahan ang nakakaalam na rin ng impormasyon tungkol sa hamong ito. Maya-maya pa ay lumitaw na si Itidid Tirans. Nagpapakita siya ng kasiyahan nang makita niya ang bida. Dahil siya ang taong matagal na niyang gustong subukan mula pa noong mga nakaraang araw. Sin bilang 7, Thin nagpupulong sa Kientjuvi. Matagal na tayong hindi nagkikita. Sa loob ng 5 araw sa Kusiev din. Marami kang pinagdaanan. Ano, balak mo bang gumamit ng Kim o wala? Ang intensyon niya ay ang Kim. Na parang isang malinaw na hamon. Nakita ulit ni Aegian. Ngunit tahimik na lang siya. Nag-aalala siya para kay Konye. Pagkatapos batiin ng Gizenjuvi, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ang kanyang postura at kilos ay katulad noong nakipaglaban siya kay Ithav. Natakot ang karamihan dahil sa nakakatakot na aura. Kahit na si Isin bilang 7, hindi niya kakayanin ang ngina iyon. Sa katotohanan, nakatulong ang parusa na ito sa kanya para matutunan ang maraming bagay. Kaya para makuha ang suporta ng lahat, kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon. Sige, mauna ka. Hahayaan kitang umatake muna. Kung ganoon, hinihiling na turuan ako ng Gyuzi. Nagtinginan ang 4 na mata ng may dedikasyon. Humugot ng hininga si Thin para makalikha ng tiwala. Agad siyang sumugod sa kalaban. Ang sobrang bilis ay nagpagulat sa taong ito. Ngunit muling lumitaw ang Kimgile sa kanyang kamay. Nasa puso ko na ang iutisu mo. Talagang sa panahon ng pagsisisi. Nalaman niya ang lahat ng Chu ni Itidid Tirans. Nang makita niya ang Isin na may parehong lakas, nagpakita rin siya ng paghanga. Nagbanggaan ang 2 aura, na parang mga matatalim na espada. Mabilis na tinabig ng bida ang Pirenf ng kalaban.
Ano ito? Hindi ito kwet, kundi Kim kwet. Bakit? Dahan-dahan, napunta kay Thin Yen ang pagkakataon. Masighi silang naglaban. Hindi ko inaasahan na masisira niya ang Kim 5 ng 7 makim. Kailangan kong umangkop at umatake. Okay lang, ito ang inaasahan ko mula sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagsalita rin ang Kied's Josie. Nakita niya ang lakas nito. At nagpa siya na dagdagan ng kaunti ang kanyang lakas. Para masiyahan sa pakikipaglaban. Talagang ang nagulat si Thin Yen sa 7 makim. Sa ika-4 na giyis. Lumitaw ito at nagbago ang ilusyon. Mas tiyak sa isang atake. Ginamit ng Gisend Josie ang unang miss. Hanggang sa ika-4 na gis. Nang sabay, hindi mapigilan ng mga isin ang kanilang papuri. Ngunit nakatuon pa rin siya sa paghahanap ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, agad niyang ginamit ang isang kakaibang Kim V. Ginamit niya sa katotohanan ang Thin Makim Tien. Dahil hindi alam ng marami kung ano iyon. Hindi nila inalis ang kanilang mga mata sa pagmamasid. Ang Kim Gili sa pagitan ng 7 makim. At ang Thin Makim Tien na nilikha ng 2 tao ay nakakasiya. Parehong balisa at walang bahid ng kamalian ang katawan. Hindi ito katulad ng laban sa pagitan ng isang isin at Gyo. Pagkatapos ay dumating ang mangyayari. Patuloy na nagpakita ang bida ng mga kakaibang galaw ng espada. Nalito ito kay E.T.D. Rans. Wala na siyang ibang paraan kundi ang E.T.D. Send-Il. Bagaman ginawa niya iyon, hindi pa rin niya nakayanan. Isang atake, GGTC at pati na rin Kim Gili ang nagtabig sa Kied's Jo. Nakatatak ito ng mabuti sa mata ng bawat isin. Na nakatayo sa paligid. Agad na tumigil si Thin Yen. Nang hindi na nagpatuloy sa pag-atake. Bumaba ang kanyang katawan. Naguluhan si E.T.D. Rans. Nasiyahan siya dahil napagtanto niya na ang 7 makim ay ang ini Kim Gis na nakasulat sa mga Jian Baya. Nagbago ng malaki ang mga mata ng kalaban. Biglang naglabas ang kanyang katawan ng isang lung EVT na lumalaki. Agad na naghanda si Thin Yen dahil alam niya na hindi pa tapos ang laban. Sa totoo lang, iba ang iniisip ng Kied's Josie. Ibinuhos ko ang 1-0 disiko para depensahan. Ngunit patuloy pa ring pumapasok ang Kim Gye. Kung totoo iyong espada, matagal na akong patay. Sa simula pa lang ayaw ko nang gamitin ang tuitbi ko. Ngunit hindi ko magawa sa sitwasyong ito. Naglalabas kaya siya ng Kim Gye? Kapag ang isang tao ay nakarating sa antas ng Shutuit Difi Kao Di, maaari nilang gamitin ang Nitianvi para maglabas ng mga bagay na tumatago sa loob ng katawan. Sa totoo lang, hindi ko matapos ang laban kahit gumamit pa ako ng Kim Gye sa Finma. Kim Tianvi. Sige na bata. Ngayon maglalaban na tayo ng masaya. Sa pag-iisip nito, biglang may nangyaring insidente. Unti-unting nawala ang niili ng Gien Josie. Nasa handa pa ring posisyon ang bida. Tila dahil sa isang dahilan. Ayaw na niyang lumaban pa. Kamakailan lang nalaman niya kung bakit biglang binawi ng Josie ang Kim Yen. Talagang ginulat mo ako, Thin Yen. Ang kasabihang ay bagay sa iyo. Pagkatapos ay kusa niyang inalis ang Ties Danby sa kanyang dibdib. Hindi ko talaga inaasahan na makakalikha ang Bisit Gyo ng isang halimaw na hindi ko maisip. Kaya ang susi para makapasa sa ika-negatibo 3 pagsusulit ay nasa kamay na ng bida. Ngayon, opisyal na akong sumusuko sa Fisin bilang 7. Mula ngayon, iyon na itong PFDANB. At karapat-dapat ka nang maging pinuno ng grupo. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi siya makapaniwala. Maraming salamat Jolie sa pagpapakita ng awa. Pareho ang pakiramdam ng mga gisin. Bagaman hindi nila gusto. Naghiyawan pa rin sila sa talento niya. Pagkatapos tanggapin ang premyo, tumakbo si E. Gens para batiin ang kanyang amo. Kunie, sa wakas nakabalik ka na. Medyo naguluhan si Thin Yen. Marami akong pinag-alala sa inyo. Natuwa si Hugh. Si D.T. Renz dahil sobrang tapat ng kanyang nasasakupan kay Bida.
Pagkatapos ay tumakbo rin si Gifeidi mula sa kung saan. Muli na namang napansin ang karamihan. Dahil hindi nila maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin. Mukhang nag-aalinlangan siya. May importante kayang sasabihin? Ang aksyon ng isiw. Sin bilang 18 sa pagkakataong ito ang pumalit sa mga salita. Hindi pa rin malinaw kay Fin-ie ang pakikitungo ng kalaban. Tahimik ang magkaibigan ng walang sinasabi. Bakit ka nagkakaganyan? Nautal na bumuntong hininga si Kifeidi at nagsalita. Nagpapasalamat ako para sa kabutihan ni Fin Yanfi. Sin bilang 18. Nakaligtas si Kifeidi sa kamay ng laso ng Tsi Makien. Dahil sa gawa ni Pito Tianfi. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Alam na ngayon ng ibang mga gisin. Nanahawahan siya ng laso ni Fin Pirenfin. Dahil sa pagtulong kay Isidi, nakulong siya sa QCFN. Kung gaano karaming paghihirap ang kanyang dinanas? Bakit kaya pakiramdam ko kakaiba ang mga sinasabi ng taong iyon? Hindi kaya. Lumabas na ang isin bilang 7 ay nakulong dahil kay #18. Mayroon ding mga nakakaunawa sa nangyayari. Ano sa tingin mo, bakit lumuhod si Gikegi sa harap ni Fin-ie? Sa huli, ano ang nangyari sa pagitan nila? Ngayon, Gikegi. Hinihiling ko na maging tauhan ako ni Pito Tianfi. Gusto kong ibigay ang aking buhay. Para maging ganap na tapat sa kanya. Hindi pa rin naniniwala ang bida na nagmula sa kanya ang mga salitang iyon. Muling nagkagulo ang karamihan. Dahil sa asal at salita ni Gikegi. Na sobrang magalang. Pumisi si Zaidan si magaling. Bagaman medyo clumsy ang mga salita. Lumabas na. Narinig ng isin bilang 18 ang kanyang mga sinabi para humingi. Na makasama sa grupo ni Pito Tianfi. Sa loob ng opisina. Tinanong ni El Gizade ang pakiramdam ng Gianjo. Pagkatapos ibigay ang danbi sa Hisin. Ano man ang sabihin, may lakas ang batang iyan. Kaya karapat-dapat siyang manalo. Ang Kim Zihi na nakuha niya ay kahanga-hanga. Ngunit hindi kaya tinuruan siya ng Huyi. Kung isa siyang Kaogide Hasiali. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Alam ni Ifat Diade ang lakas ni Edman. Ngunit isa lang siyang Kaogide sa Kidi. Paano niya maituturo? Ang Kim Zihi sa kanyang easy. Pansamantalang tinapos ng dalawa ang kanilang usapan. Dahil may kailangan silang gawin. Nasa bubong si Kai Homin para pagmasdan ang laban. Mula noon, umakyat na si Itzy Deliti Ranks para bumati. Marahil ang pangyayari noong nakaraan ay isang bahagi ng epekto ng kunye. Kung hindi mo ipinarating sa akin ang iyong boses, matatakot ako na mahirap kong makontrol ang aking sarili. Naiintindihan ko. Sa harap ng isang Kim Chiu. Na tulad nito, maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo. Noong bata pa ako. Sumali ako sa daan-daang laban kasama ang Kidid Fai at T. Fai at syempre. Hindi nawala ang mga pagkakataon na makipaglaban kasama ang Judy. Ang Kunise ay ang taong nagproprotekta sa tabi ng Judy araw-araw. Siguradong mas alam mo ito kaysa sa akin. Ang kanyang Kim Vili at ang Finma Kim V ay halos magkatulad. Sa kabaligtaran, sa totoo lang. Mukhang mas nakakatakot ang kanyang Kim V. Ang Finma Kim Hilu ay ang Iu. Na ipinapasa lamang sa Juju. Daan-daang taon na ang nakalipas. Ginamit lamang ni Finma Exi ang Kim V na ito para mapayapa. Ang mga nagkakagulong kaharian ng Esid. Sa pagkarinig sa mga salitang ito, sumang-ayon din si Kai Homin sa kanyang puso. Ang Kim V na iyon. Mas malakas pa ito kaysa sa Finma Kim V. Na sumisimbolo sa Juju. Posible kaya na mahanap niya ang pinakahuling iniisip ng TVS Gia na nakasulat sa Bayafen and Kidse. Nagpunta na ako doon para pagmasdan ng ilang beses. Ngunit sa totoo lang hindi ko makita ang anumang bagay. Pagkatapos ng biya, may parehong pag-iisip ang Bizens. Josie at balak na magtanong. Ngunit pinigilan. Itago mo sa akin ang bagay na ito. Huwag kang magsasabi sa kahit kanino. Talagang ang pareho kami ng iniisip ng kunyehe. Isipin na lamang natin na ito ang kanyang kapalaran. Sa ibaba, may ilang ising na. Dahil humahanga sila, tumakbo sila kay Fin-ie. Si A. Dexanduho na isang babae sa Makon ay nagsalita rin. Narinig ko ang kwento. Nahanda kang isakripisyo ang iyong sarili para sa iyong tauhan.
Nalabis akong naantig. Alam ko na ang taong may talento ang tinatanggap. Lalaki man, babae, o anuman ang PN5. Kung tatanggapin ako, hinihiling ko na ibigay ko ang aking buhay. Para manumpa ng katapatan sa iyo habang buhay. Nang makita niya ang babae, medyo naguluhan si Zidane sa kanyang puso. Halata ang kanyang ekspresyon. Tumakbo rin si T. Rescosi para humingi na mapasama sa grupo. At nangako na tapat siya habang buhay. Kung mahina ang iyong A10, maaari itong lumakas sa anumang oras. Ngunit ang iyong puso na laging nag-iisip sa akin. Ang siyang pinakamahalaga. Malugod kitang tinatanggap sa aking grupo. Pagkarinig nito, naantig siya at labis na nagpasalamat kay Finn. Nakita ng lahat ang kanyang ekspresyon na katulad ni Adrian. Noong una siyang sumali, alam ni Zidane na kulang sila ng mga tao ngayon. Ngunit dahil nakuha na nila ulit ang Danube, medyo kampante siya. Dahil wala ng ibang tao. Hindi maintindihan ni Bida kung saan nagpunta ang ibang mga tao. Kundi maghanap muna tayo ng tahimik na lugar. At pag-usapan natin. Pagkatapos ay isinalaysay sa kanya ng mga bata ang nangyari. Mula nang makulong siya hanggang sa muling palayain. Lumabas na sina Genfin at AI Ming. Nahihirapan silang bumitaw. Narinig na naghahanap ng tulong sina Vingit at Gihusas para hikayatin ang ibang mga tao na sumali. Talagang ang napakahirap para sa kanilang dalawa. Dahil hindi niya nakita si Hoskin, nagtanong din siya. Ngunit tila walang sinuman ang nangahas na magsabi ng buong kwento. May nangyari bang muli? Nilinaw ni Yi Biangu ang nangyari. Na pinagsama-samahan siya hanggang sa kinailangan niyang pumunta sa Efikun. Alam din niya na ang pangunahing salarin ay ang mapanlinlang na si Edith Ming. Nakita ni Githi na pinalaya ang kanyang kunni. Ang kanyang ugali ay mas bumait. Marahil hindi na niya iisipin ang paggawa ng mga aksyon ng nag-iisa. Nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahinatnan. Kundi ano ang iniisip mo tungkol sa ginawa ni Edith? Men, naiintindihan ni Finn na mali ang pagkakaroon ng ising na makipaglaban para sa Danube ng isa't isa. Ngunit pinapayagan iyon sa Makun. Hindi mapapatawad ng lahat sa grupo. Ang ginawa niya. Kaya hahanapin ko ang hustisya para sa aking mga kapatid. Diretsong sinabi ng bida sa kanyang mga nasasakupan. Kung ano ang inutang sa atin ng basurang iyon. Siguraduhin natin na babayaran niya ito. Katulad din iyon. Alam ni Githi na kahit nakulong siya sa QC sa loob ng 5 araw. Hindi nagbabago ang ugali ng kunni. Samantala, nakasalubong ng grupo ni Finn Hufin. Ang isang grupo. Ginawa namin ang sinabi mo. Hinimok namin si Edan Ming. Nakunin ang Danube ni Githi. Kung ganoon, kinakatawan mo ba ang grupo ni Edgetis? Mayroon siyang pinsala sa loob. Kaya nasa loob siya ng Efikun at pinapalitan ko siya. Naiintindihan ko na. Natatakot ba kayo na hindi ko tuparin ang aking pangako? Di ba? Habang nagsasalita, kinuha niya ang Danube. Na nasa kanyang bulsa. Gaganapin ko ang aking salita. Ngunit, hindi pa ba natapos ang inyong kasunduan? Nangako kayo na tutulungan niyo akong mapasunod si Giheli. Ngunit bakit wala siya rito? Sa huli, ano ang gusto mong gawin namin para maging masaya ka? Para mapasunod si Giheli. Hayaan niyo siyang malasap ng mas maraming pagkawala ng pag-asa. Hayaan niyo siyang maramdaman ang sakit para sa huli ay bumalik siya sa akin. Sa pag-iisip nito, talagang nakakaawa kayo. Hindi niyo makuha ang isang pinuno ng grupo. Pagkatapos ay tinawag ng TUGET. Maghihenjo ang kanyang tauhan na si Linfa para ibigay sa kanya ang gawain. Bibigyan kita ng pagkakataon. Na magbago ngayon din. Ano ang ibig sabihin ng CNC na gusto mong bigyan ako ng pagkakataon? Dalhin mo ang lahat ng isin sa D.